President is recognized. Mr. Diskaya, bigyan ko kayo ng advice, ha? This is not because I am a lawyer. It's because I have been here for ages, since 1992. Ako ang pinakamatandang senador dito sa term, hindi sa edad. Mas maedad sa akin yung katabi ko. Meron kayong legislative immunity, huwag kayong matakot. Pag sa hearing kayo nagsasalita, pwede nyo invoke legislative immunity, magsalita kayo. Huwag nyo sabihin yung against self-incrimination. Hindi. There is such thing inherent sa mga committees, yung legislative immunity yung tinatawag. Kung meron kayong gusto ipagtapat, ipagtapat ninyo. Hindi pwedeng gamitin sa inyo pag sa hearing nyo sinabi na makakatulong kayo sa amin at matutulungan din namin kayo. Yun ang gawin ninyo. Tanong sa abogado nyo, alam ng abogado nyo yan baka lang, ayaw nyo lang talaga sabihin yung dapat di ba? Huwag kayong matakot at meron po kaming maibibigay sa inyong legislative immunity tinatawag. Yung punto po ng pagiging state witness at saka ng legislative immunity, bakit daw kailangan pa siyang maging state witness samantalang pwede naman pala siyang magsalita at gamitin yung kanyang tinatawag na legislative immunity na yun pala yung kapangyarihan ay pinagkakaloob talaga sa Senado? Ang nagsabi nun, yung aming Senate President. Yes po, yes po. Ayaw ko naman kasing tutulan yon openly. Kasi okay. nung binabanggit namin yon, ang pinag-uusapan, yung kalagayan ng Diskaya. Baka mamaya sabihin na naman, pinagtatanggol ko naman ng Diskaya. Yes. Mabuti tinanong mo, sa akin kasing palagay, yung legislative immunity, may ibang katawagan dyan. Okay. Kung tawagin sa ibang pananalita, parliamentary immunity. Parliamentary immunity, opo. Ang protection na yan, para sa amin. Sa mga senador? O kung halimbawa, congressman ka. Sa mga mababatas? Mababatas. Yes. So, mapa-senado, mapa-congressman, sa amin yung immunity. Ibig sabihin, yung legislative immunity, sa amin yun, hindi sa testigo. Hindi sa mga invited o kaya hindi ko na muna sinabi sa kanya kasi baka sa pagtutol ko na yun, ito na naman yung mga baser na naman. Yung mga kaibigan ni Nelson. Ayan, banatan nyo si Marcoleta, pinagtatanggol na naman ang Diskaya. Ayun pala. Kaya ko lang ngayon pinapaliwanag. Ito yung for academic discussion. Para maintindihan mga kababayan natin. What the Senate President is saying is, hindi po blanket yung legislative immunity. Pwede nyo invoke subject to the approval of the committee, pero kailangan mag-tell all kayo. Kung kayo bibigyan ng legislative, as the Senate President stated, wala pong batas kasi hindi covered ito, unlike in the United States, pero napapractice namin yan even during the time of Senator or Senate President Drilon. Wala naman pong nagko-question sa court, so it has been a practice for the longest time na pwede mag-grant ng legislative immunity ang committee, any committee or standing committee for that matter. So it's up to you if you want to request the committee, if you want to invoke legislative immunity, then we will rule on it. But also, Mr. Chairman, but also, it does not exempt you from perjury. Diba? It doesn't mean that you are exempted from perjury pagdating na pag ini-invoke yung legislative immunity. Kaya kailangan sasabi pa rin na totoo. Mr. Chair, Senator Marcoleta is recognized. may I clarify that because Senate President said that by tradition, we can extend legislative immunity. But I think that is based on tradition that may not hold to any specific witness. That is why this representation, as early as last week, I think, suggested a modality that is based on the law itself, which is Republic Act 6981, where a potential witness can apply under the witness protection program of the law. I think this is the best remedy that any potential witness who wishes to come into the open, considering that he or she will be protected well by the law. Yun sana yung gusto nating tuntunin noon. Ako po ay nalulungkot wala yung Justice Secretary because before I floated that idea, I made sure that that one is something that we can rely on. I spoke to an Undersecretary of Justice. Pagkatapos, okay naman siya nung umpisa until he recommended or he suggested that the Secretary of Justice should also be consulted. So sabi ko, mas mabuti yung ganon. And then the Secretary of Justice called me personally at ang sinabi nga niya, that is something that we can float
we can encourage people like that kasi pagkakaalam ko ang Senado, magkabakas naman tayo kasi ngayon we are pursuing the Whistleblower Act na sana'y ma-ratify ng Senate as soon as possible. So sa aking pagkakaalam po ay sinabi niya na this is a route that a potential witness can take. Of course, subject to the application kung siya ay eventually be admitted. Kung sakasakali namang hindi siya ma-admit, wala pong problema doon. However, sabi ko sa kanya, we need to go into the process, which he agreed. Ang naging problema lamang po, Mr. Chair, bigla kasi siyang gumawa ng parang press briefing na kung saan sinabi niya na before a particular, in this case, the Discayas can apply under the Witness Protection Program, kinakailangang magsoli po sila ng mga nakulimbat nila, which to my mind is not correct. Sapagkat kahit basahin po natin yung Section 10, na ito po yung applicable provision under the law, yun pong restitution or yung indemnification to the government, while it is a good policy, wala po doon eh. Walang requirement na gano'n eh. Kaya nga, ang sabi ko, kung nandito sana siya, I could have confronted him personally. Magkaibigan naman po kami. Hindi ko malaman kung bakit siya tumaliwas sa usapan namin. At abogado naman siya, kayang-kanya namang basahin po either Section 3 or Section 10 of the law. Wala po talagang restitution eh. Kasi mag-a-apply pa lamang po kung sakasakaling ma-admit siya. In other words, the process must begin. Hindi nga po nangyari yung gano'n eh. So sayang po yung pagkakataon na tuntunin yung remedy, which is very, very legitimate under the law. So inconsistent po yung sinasabi natin ngayon na we can provide legislative immunity, but they aren't immune. May I respond, Senator Marcoleta? Thank you, Mr. Chair. Okay. Magkaiba po yung legislative immunity kesa doon sa pagiging state witness. Yung legislative immunity does not extend to prosecution. Ang sinasabi lang natin, lahat ng sasabihin niya rito, maski incriminate niya yung sarili niya, hindi pwedeng gamitin sa kanya. Yun lang po yung legislative immunity. Yung sinasabi niyo po ay yung ma-admit sa Witness Protection Program at pwede siyang tanggapin ng DOJ bilang isang ordinary witness or as an accused na pwedeng i-discharge ng korte as a state witness. Magkaiba po yun. Kaya huwag niyo po pagaluin kasi sandali lang po. Wala po tayong jurisdiction doon sa pag-admit sa Witness Protection Program. Under the law, pwede lang tayo mag-recommend. Pero iba po yung pag-uusapan natin, legislative immunity which is implied or inherent sa Congress or sa Senate, for that matter, na kasi meron tayong power of contempt, pwede i-extend yan sa power din pero wag po natin pagaluin yung Witness Protection Program sa legislative immunity. Domain lang po natin yung legislative immunity. Now, if anybody wants to question that authority or power, which is inherent, sabi ko nga, no, hindi ito klaro na may power tayo kasi wala naman po talaga sa batas. Pero sa US jurisprudence, meron po yan. Meron tayong pwedeng i-cite. At tayo naman po, minsan sumusunod sa, di ba, nakapattern po tayo sa United States pagdating sa mga jurisprudence. So gusto ko lang i-clarify na iba po yung sinasabi niyong Witness Protection Program at being a state witness in the court of law kesa sa legislative immunity. Those are two different animals. Mr. Chair, malinaw na malinaw po yun at hindi ko po pinaghahalo. Naiintindihan ko po yun. Ang sinasabi ko lang po, yun pong Witness Protection Program is a better remedy sana kung yun po sana ay napagbigyan. Hindi ko po pinaghahalo yun sabagat malinaw po sa akin, iba po yung course ng legislative inquiry, iba nang po yung remedy na yun po ay ibinibigay legitimately. Thank you. Thank you very much, Senator Marcoleta. Sa ibang bansa kasi, merong tinatawag na testimonial immunity. Okay. Ngunit sa ating practice dito ngayon, wala pa akong alam. Sana kung halimbawa, yung testimonial immunity, in-adapt namin na rule sa Blue Ribbon Committee, pwede yun. Kaya ang palagi kong pinakikipaglaban, kung ano lang alam ko na nandun sa batas, ito yung Republic Act 6981 na kung saan yung aplikasyon under the Witness Protection Program. Alam mo naman ako palaging, gusto ko palagi akong nasa batas. Kasi ang lumilitaw doon parang kahapon, parang pwedeng i-invoke. Pwedeng bigyan. Pwedeng bigyan. Pinagbigyan nga sila. Kaya hindi na ako kumikibo. Wala na akong ano doon. Ayoko nang pakilaman yun. Kaya sabi nung isang, yung Bryce, si Bryce Hernandez. Sir, sabi niya, Sir,
may I invoke legislative immunity? Tinanong ko pa eh. Para lang maano. Opo. O ba't nung nasa house ka? Hindi ka humingi. Hindi ka humingi. Ba't dito humingi? Ngayon ko lang po kasi na meron pala. O hindi na ako kumibuna naman. Opo. Para lang kasi, para lumitaw talaga na naghihingi, merong nagbigay, merong humingi. Di ba? Pero sa totoo lang, sa aking palagay, ang iniisip ni Senate President, testimonial immunity, hindi legislative immunity. Pero wala rin yun sa rules. Wala. Hindi accepted sa Pilipinas yun. Kapag sinabi mo, legislative immunity, parliamentary immunity, yung mambabatas ang may protection. Hindi yung witness. Kasi sabi niya, huwag mo nang i-invoke yung right to self-incrimination. May katapat yan eh kanya. Ang hingin mo na lang, legislative immunity. Ang ibig niya sabihin, testimonial immunity. Ayun. Sa ibang bansa, sa ibang jurisdiction, may nangyayaring ganun. Kaya lang, sa parliamentary practice natin dito, wala pa akong nakitang president. Kasi meron. Ang maganda sana, kung nasa rule namin yon. Halimbawa, Section 35. The committee, on the basis of necessity and upon the consent of the party and with the presence of the quorum will approve it, can extend testimonial immunity to any witnesses who wanted to avail of such a right. O di okay. Ay, pero wala ito yun. Walang ganun pa. Ayun. Pwede bang gawin ito ngayon? Ilagay? Kasi ilagay nila. Let's amend it. So, pero kailangan ng amendments doon sa rules po ninyo. I-amend natin. Sige, ako sinasabi ko na, i-amend nyo. O kaya kahit sa rules man lamang ng Blue Ribbon. Basta walang tututol, kasi baka mamaya sasabihin ng Supreme Court, hindi basta magagawa yan. So pwede pala kunwari lang yun. Kasi maraming may mababanggang mga ibang karapatan. Kasi ang nakalagay sa Constitution, sabi niya, the right to self-incrimination. Tatapatan mo ng testimonial immunity. Magbabanggaan yung dalawang prinsipyo. Ayun. So pinapaliwanag ko lang sa inyo. Kasi yun din ang parang ipinopoint ata ng chairman ng Blue Ribbon na kasi lumalabas sa social media na pinagkukumpara yung bagay na yun. Sa kung nabutata si Marcoleta, yung kabilang, parang ganun pong, so ngayon at least paliwanag nyo. Bahala na sila. Ayoko kasing sumausaw doon kasi nakatuon sa diskaya. Baka naman, siyempre ako, nangingimi akong gawin yun. Ito lamang na si Marcoleta, ayaw niyang pagbayarin. Matadagdag na naman ang aking ipaliliwanag sa mga baser na yan. Yun po ang play sa social media ngayon, Sen, pinabanggit namin sa pero alam ng mga abogado yun. Yung legislative immunity, pang ano lang siya. Oo. Lalo na kung member ka ng Congress, alam mo yun. Yun pala.